isa-isahin natin live na masagot, ma-discuss, and then kung may mga live questions po kayo, please pakitanong nyo po ngayon. Okay? Alam niyo, nagla-live ako ng walang pasabi. Ako yung tipo ng taong mahilig manggulat. Ayun, si Mami Faiza, ang pinakasinabi niya dito, or yung thought nung sinasabi niya is, feeling niya kailangan niyang aralin lahat halos yung SMM. Sabi niya, I'm passionate to learn new things. Mahilig ako mag-aral like this. What mean, Ma'am, she, o SMM, pero ang lawak ng scope, graphic design, marketing, lead gen, e-commerce, community management, and malamang din need ng FB ads to generate followers. So, kumbaga dito, sinasabi niya parang overwhelmed lang kasi mga dapat matutunan kasi mostly ang hinahanap, base sa nakita ko sa Upwork, dapat well-rounded ka. Honestly, ito, ako naging VA ako for how many years? 7 years? Ngayon kasi hindi na ako talaga nag-VA. Hindi na ako nag-VA. Mostly about marketing automation na lang talaga yung hinahandle ko at yung aking YouTube channel. Yun na po yung ginagawa ko, yung pagmamanage ng channel ko. Pero nung naging VA ako, hindi ko kinailangang aralin lahat, okay? Hindi ko kinailangang aralin lahat. Marami nga sa mga binabanggit nyo ngayon ay hindi ko naman talaga ginawa. Especially yung appointment setting. Hindi ko po yan ginawa. Kasi literal kong sinasabi sa client na, yes, I can take calls, pero hindi ko po magagawa kasi nga, medyo maingay talaga sa background ko and hindi ko ma-assure sa'yo na magiging okay yung, kumbaga, maraming tilawak naman kasi during the interview, naririnig naman nila yun Yung anak ko, di ba, maliit pa nun, so hindi ko mag-guarantee. So, might as well that we can take calls during meetings natin, pero yung sa mga clients mo, sabi ko, hindi ko magagawa mag-set up ng appointment sa'yo, ganyan. Yung meron kasi yun, di ba, yung parang tatawag ka sa mga clients niya, pa-follow up ka. So, merong iba-iba naman kasi yung mga clients Ma'am Shiz, mga Kombes Kada, iba-iba po ang client. At hindi porkit hindi mo makater or hindi mo magawa yung ibang skills, wala ka ng pag-asa. Hindi po. Kasi ako nga, isa akong produkto ng pagiging VA na hindi lahat alam. And yung kagaya nung ngayon sa social media, nung nag-start ako as virtual assistant, may knowledge ako about social media, but hindi lahat-lahat. I mean, nung time ko kasi, nung nag-start ako, kailangan mag-pre-schedule ka ng mga posts. Basta yung mga pre-scheduling lang ng mga post niya, tapos sabay-sabay yun. Facebook, Twitter, LinkedIn, yata, ganun lang. The rest, hindi na. Wala pa yata ako Instagram. wala pa. Kailan lang yun. Pero hindi ko master yun. I mean, may basic knowledge ako, pero nag-start ako, data entry, web research, tapos along the way, natututunan ko na yung mga kailangan ng clients. And kung pinoproblema nyo is, baka wala kang makuwang clients dahil ang iniisip mo is, yung client, kailangan, parang feeling ko ang gusto mo is maging one-stop shop ka. Para iniisip mo kasi mas makakakuha ka ng maraming clients dahil ikaw ay one-stop shop. Hindi ko binabasag yung gusto mo, pero hindi mo kailangan isipin yon dahil hindi naman talaga requirement yon. Remember, hindi lahat ng clients ay naghahanap ng ganon. Very rare lang ako naka-experience na may mga clients na may hinahanap silang skills na hindi ko talaga kayang provide. So, sinasabi ko yun sa kanila right off the bat. Sinasabi ko, client, I focus on the things that I can provide to them, that I can do for them, that I can help them with. Pero, doon ako nagpo-focus and minimension ko rin yung mga bagay na hindi ko hinahandle. So, kung sakali man, yung client, merong mga clients kasi na instead na ma-disappoint dahil hindi mo kaya yung ibang skills, humahanap sila ng additional VA or kung sakali, hanap sila ng special expert para doon. Kagaya ko. Hahanap mo lang sila ng expert para doon sa certain things na yun na hindi mo kayang provide and then yun yung gagawa nun para sa kanila. Tapos ikaw, doesn't mean na hindi ka nila kailangan kasi hindi naman lahat ng bagay ay mapoprovide din nung hinire din nilang isa, kung sakali. So, yun. So, hindi nyo kailangan matakot kasi napakadaming clients po sa buong mundo. Kung ano man yung meron ka man skills ngayon at sa tingin mo, ito yung kaya mo nang i-provide, just do it. Just start. Just look for clients. Just apply for jobs. Or, you can just go for Fiverr and offer the services na meron ka na, and if you think na, gusto ko pa mag-add ng skill talaga para doon, na, kunwari, virtual assistants, okay lang, add mo. But it doesn't mean that you have to forget the other skills that you are already doing for your clients.
Okay? Or, if you think na merong skill doon na ginagawa mo na at gusto mong specialize din, like what I did, you can specialize that skill. Alright? Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! So, sabi ni Ma'am She Joyce, eto tanong niya, newbie here, ano po yung recommended nyo para sa VA training? Dami ko po kasi nakikita sa FB, pero di ko alam ang mas okay. Thank you in advance. Ako kasi nung nag-start ako noon, wala akong course, okay? Pero since ngayon, marami ng course, hindi ko masasabi na, itong course ni ganito, maganda to. Ito na lang kunin mo. Ito sa kabilang group, meron din siyang course. Sige kunin, okay din yan. Kasi hindi ko maisa-isa kasi hindi ko naman sila tinake. Pero, honestly, it really depends on you, your budget, your time, your commitment, ganyan. And if sa akin, enough na yung, kunwari, sabihin natin yung isa ay 2.5. And makikita mo naman dun yung listahan, di ba? Kung ano yung mga sa tingin mo yung, ano yung mga courses na, modules or yung laman ng course. If you think na ito ay makakatulong sa'yo or parang interesado ko dun, parang gusto ko, and sa tingin ko, kaya ko naman yung budget and makakakommit naman ako, then go, okay? Kasi kung sa tingin mo kaya mo naman yung ginawa namin, yung pinagdaanan namin na how many years namin inaral, yung ganyan, yung o kung kaya mo naman maghanap ng mga free training sa YouTube kagaya na sa channel natin, okay lang, sige mag-free ka. Pero yung sa course, iba-iba kasi yung pricing, iba-iba rin yung atake nila. Pero yun nga, hindi ko talaga masabi. Pero yung kunwari, itong 2.5 na to, sa tingin mo mukhang enough naman at makakakommit ka din, yun lang, ituloy mo lang. And kung sakali man in the end na parang hindi naman masyado nag-work, okay lang, at least meron kang napulot na knowledge na pwede mong simulan. Kasi the problem with taking courses is, madalas, bibili tayo kasi sabi nung iba, ay maganda yung course nila, take mo din. Tapos nung ikaw naman ang tumingin, parang hindi mo naman nagustuhan. So, depende, iba-iba rin kasi yung opinion ng bawat tao. So, pwede kang tumingin ng mga reviews about that course bago mo kunin. Kung sa tingin mo okay naman, then go. Kung sakali man na in the end, parang hindi rin kama sa'yo, gamitin mo na lang yung mga information na nakuha mo dun sa course na yun at dun ka magsimula. Palaguin mo. If you think that you need to take another course, it's up to you. Or if you think na kaya naman na, okay, meron na akong basic foundation, pwede ko nang palaguin. Mag-aaral pa ako on my own, or kaya mag-follow ka sa ibang community or sa group natin, or sa iba pang mga influencers na sa tingin mo matutulungan ka, mabibigyan ka ng information, ganun. So, gamitin mo yung basic foundation mo na natutunan sa course na yun para mag-grow ka pa as a VA. Okay? Ayan. Sabi ni Ma'am She Terry Marie Francisco Abenes. Ma'am She Terry na lang. Sa ganda ng tanong niya, hello Ma'am Sheena, paano niyo napagsasabay ang pagwo-work from home at pagiging full-time mommy? I have 9-month-old baby boy na sobrang clingy. Gustong-gusto ko na mag-work from home. Ako kasi, nung una ako nag-online job or una ako nag-work from home bago yung husband ko. So, merong 1-year gap bago siya nag-start din. Nung sa mga unang time na yon, yung 1 year na yun, di ba, meron na ako, yung panganay ko, medyo malaki-laki na, mga ilang taon na rin yun. 2 years old, 3 years old, ganyan. Tapos, so, nag-start na ako mag-work from home. Then, nabuntis ako, yun nga, sumunod naman yung second son ko. Ewan ko, parang inisip din namin kasi kung sino yung maaaring mag-alaga dun sa panganay ko habang nagtatrabaho ko. So, may mga struggles akong pinagdaanan. And I'm glad na yung parents ko ay hindi ganun kalayo sa amin. So, merong times na yung tatay ko or yung nanay ko susunduin yung panganay ko, dadalhin sa kabilang bahay habang nag-aalaga ako dun sa bunso namin at ako'y nagtatype. After 1 year nga, yung husband ko nag-decide. So, kahit pa paano, merong, kumbaga, nag-work din siya, merong pang ibang mata, may eyeballs pa na tumitingin doon sa mga anak namin. Kaya naman. Kaya lang, una mo sigurong magagawa is tanggapin mo muna kung ano yung sitwasyon mo, yung current situation mo. May baby ako. So, habang may baby ako, ano yung mga pwede kong gawin pa para makapag-work from home habang may baby ako. Pero if you think na kailangan mo mag-hire ng someone to assist you, then okay din yun. Ayan. So, tanong ni Ma'am She Ira. Hello, Ma'am She Ira. Hello po, new
to be here. Saan po ba maganda or mas mabilis makakuha ng client sa onlinejobs.ph or Fiverr po ba? Salamat po kung mapapansin. Honestly, hindi po ako nag-a-apply or naghahanap ng trabaho or never pa ako nakahanap ng trabaho sa onlinejobs.ph. Nag-create lang ako ng account before for testing purposes and para maipakita sa inyo yung na pwede ring makahanap ng client sa online jobs. Ako hindi kasi ako nakahanap ng clients doon. Most of the time sa Upwork o kaya sa Fiverr. Pero ngayon, hindi na po ako nag-a-apply ng trabaho talaga. Very rare na naghanap ako ng trabaho kasi yung parang tindahan ko ay nasa Fiverr. Yun nga yung active campaign and pro seller na ako doon. So, meron mga kumukontak sa akin na clients doon. Tapos, yun. Pag sinerte, okay, meron na akong project, ganyan. Kung hindi naman, okay lang din. So, ngayon, Upwork and Fiverr lang yung madalas nakukuha ko lang clients. Pero meron ng mga nag-i-inquire sa akin sa LinkedIn, ganyan. And marami pa po. Meron tayo nung video, ang title is 10 recommended websites. So, hindi lang po yung tatlo. 10 po talaga yung shinare ko doon. Pero, as I said, hindi ko minaster yung lahat. Pero, maganda yun para meron kayong idea kung saan pa pwedeng maghanap ng clients. Okay? Ma'am Shi, hirap ako makahanap ng client, social media manager, and an online tutor din. But gusto ko mag-change sa non-voice. Kung gusto mo mag-change sa non-voice, hindi, mag-change ka. Yun lang naman yun eh, kailangan mo lang mag-decide. Kasi pag gumawa ka naman ng profile mo, di wag mo i-include na non-voice. Pero pag tinanong ka ng client, sabi mo, tatanungin ng client, do you wanna take calls? Mga ganyan. Di sabihin mo, I don't want to take calls anymore. Yung maging transparent ka lang din. And kung ayaw mo ma-question about that, di wag mo nang ilagay. Isa sa napapansin ko po, mga kamamshi, at mga ka-home-based kada, is maraming newbies dito. Marami akong nami-meet na mga freelancer na ang ginagawa is, kunwari, iba nag-PPM sa akin, Mamshi, baka pwede mo akong bigyan ng trabaho. Sige na, kahit ano lang. Madali naman ako matuto. Pag misa tatanong ko, anong skill na ba ang alam mo? O ano ba yung natutunan mo? Meron po akong alam sa ganito, ganyan. Matyaga po akong tao. Ano naman po ako, proactive po ako, ganito. Okay, kaya lang, pag ina-assess ko kayo, ang nangyayari is, alam mo yung parang ang mindset nyo is office-based, gano'n. Yung parang, magpapasa ka ng resume, bahala na kung anong trabaho ang pwede nyo ibigay sa akin. Kahit ano po tatanggapin ko. Ganon. Yun yung napapansin ko. I think, isa yun sa dahilan kung bakit nahihirapan kayo makahanap ng client. Ayan, so magpapaalam na po ako. Salamat po ulit sa lahat ng mga naka-attend ngayong live na to, na walang ka-announcement. Basta on the spot na lang ako nagla-live kasi minsan pag magpe-prepare ako, mas lalo hindi ko natutuloy. Anyway, thank you so much everyone. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod na video na pine-prepare na namin. Have a great day mga kamamshis at mga ka-home-based kada. Thank you! Okay, bye for now!